Okay, kumusta po mga Kabs, mga guys, mga kababayan? Reaction video na naman tayo dito sa isang interview kay Senator Pampilo Lacson ng isang TV station. Dito kasi guys, napuna natin, no? Maririnig natin na meron siyang ipinahayag na taliwas doon sa tunay at totoong kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kanilang isinagawa. Ito yung tungkol doon sa pag-present ni Senator Marcoleta kay Master Sergeant Orly Gutisa, no, na tinawag niya at pinagsalita doon sa gitna ng committee hearing. Na sa pahayag ni Senator Pampilo Lacson, aba hindi angkop, hindi tama. Maaring simula na naman ito ng bangayan nilang dalawa, di ba? So, eto guys panoorin natin yung interview kay Senator Pampilo Lacson para sa lalong ikalilinaw natin. Okay. Ganun yun eh. So, hinayaan ko na lang, nirelax ko yung rules. In the same manner, na maski kagulat-gulat yung ginawa ni Senator Marcoleta. Kasi Opo. pwede naman siya maski bago magsimula yung pagdinig, di ba? Opo. Maski nung araw din mismo na yon, pwede niya akong bulungan eh. Mamaya meron lang ako ipipresent na isang testigo. Parang kortesiya lang dahil ako yung chairman. Hindi yung lahat binubulaga, pati ako nabulaga, na bigla na lang sa manifestation niya, nung dumating yung kanyang time slot, ano? Sinabi niyang gugugulin niya, at sabay tawag. Hindi naman siya ang chairman. Ako dapat ang tumatawag hindi siya eh. So ano magiging action nyo dun, sir? Maghihigpit na ba? So, ayan guys, narinig natin, no? Yun, yung doon sa huling bahagi na sinabi ni Senator Lacson na sa manifest daw ni Senator Marcoleta nung sinabi niyang gugugulin ko ay sabay tawag, no? Eto, panoorin naman natin yung pahayag ni Senator Lacson dito, ni Senator Marcoleta dito sa pangyayaring iyon. Eto guys. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, Hindi parang na-coordinate. Hindi na-coordinate, wala daw hindi courtesy. Yun hong pagharap nitong si Gutesa. Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng Walang ng Blue kortesiya. Ribbon. Walang Opo. kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga, nawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O let him testify. Pinayagan naman po niya. Di ba? So Opo. tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na, At hindi ko pumayag na naman biglang po sila. nagsasalita, Mr. Chair, ito po, ano nyo, iupo nyo rito. Ay, wala naman ganun. Oh, kita nyo guys, sabi ni Senator Marcoleta at yun naman talaga yung napanood natin na sa opening ni Senator Marcoleta, sabi niya sa wikang English, gugugulin niya yung kanyang oras para i-present itong isang witness. Tapos ikinwento pa niya kung ano yung kung paano sila nag-meet nung dalawa, no? Kung paano sila nag-meet nung witness na yon. Oh, tinuruan pa nga niya na dapat ipanotarize at saka bukas dapat maaga ka at kung darating okay at kung hindi darating okay lang, di ba? Oh, ngayon saka pa lang niya tinawag nung nagpaalam pa si Senator Marcolita na kung inyong mamarapatin ay ganon, ipipresent niya. Sabi ni Senator Lacson, sige, pagsalitain mo, di ba? Ganon yon. Pero bakit dito sa interview niya ay iba yung kanyang sinabi? 'Di ba? Taliwas doon sa totoong pangyayari. So ito, ulitin natin yung kanyang sinabi. Bago magsimula yung pagdinig, di ba? Opo.
maski nung araw din mismo na yon, pwede niya akong bulungan eh. Mamaya meron lang ako ipipresent na isang testigo. Parang kortesiya lang dahil ako yung chairman. Hindi yung lahat binubulaga, pati ako nabulaga, na bigla na lang sa manifestation niya, nung dumating yung kanyang time slot, ano? Sinabi niyang gugugulin niya at sabay tawag. Eh hindi naman siya ang chairman, ako dapat ang tumatawag eh, hindi siya eh. Kita nyo? Gugugulin niya, sabay tawag. Ganun ba yung nangyari doon? Ganun ba yung nangyari doon? Nung sinabi ni Senator Marcoleta na gugugulin niya yung oras niya para dito sa isang witness niya, marami pa siyang sinabi. Ikinwento pa yung pag-meet nilang dalawa. Kung paano niya nakilala itong si Gutesa. No? Ganun yun siya. Hindi doon sa katulad nung sinabi nito na pag manifest ni Senator Marcoleta, kung sabi yung gugugulin niya, sabay tawag. So nagulat siya. Ginulat daw sila. Ay, na lang naman oh. Alam nyo guys, pag ikaw ay isang opisyalis or leader, o siyempre, isa rin siya sa mga leader kasi senador, mataas ang tungkulin niya at ano pa siya, chairman pa siya ng Senate Bone Committee hearing, na yung committee na yan ay isang mataas na posisyon dahil sa siya yung investigador, no? Taga-imbestiga ng mga korupsyon sa ating bansa sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, di ba? So ngayon, papa-interview ka sa labas, pag narinig ng taong bayan yung interview mo, paniniwalaan ka dahil credible ka na nagsasalita dahil nga sa ganyang posisyon mo. Tapos ngayon, ganun ang sasabihin mo doon sa labas, taliwas doon sa tunay na pangyayari. E di anong mangyayari doon sa tinutukoy niyang tao? Katulad nito kay Senator Marcoleta. E di sirang-sira na naman itong tao na ito. Pag yan ay hindi alam ng taong bayan. Kaya ito, yung vlog natin ngayon, ipinakita ko lang ang naging diferensya. Ito kasing problema kay Senator Lacson, pag pinunasan ni Senator Marcoleta sa mga ganyang bagay, narinig nyo, sagot na nung ikalawang hearing nila, di ba? Na huwag mong questionin yung opinion ko sa labas ng committee na ito. Nag-komento siya sa labas eh. Oh, sabi ni Senator Marcoleta, kinu-question ko yung opinion mo dahil chairman ka ng committee dito sa Senate Boribon Committee, no? At magdedesisyon ka dun sa ano mo sa interview mo na mas credible na maging state witness itong isa kaysa dito sa isa. Hindi pwede. Kumbaga, parang impartiality yun, no? Kakitaan ka ng pagiging bias mo. Ganun yan siya. So, dapat, eto, ingat-ingat sana siya, no? Hindi siya basta-basta nagpapa-interview or papa-interview man siya, hindi siya basta-basta sasagot ng mga bagay na kung ano lang pumapasok sa isip niya. 'Di ba? Nakalimutan niya yata eh na yun yung pinaka ano niya, yung ano ba, yung saklaw ng kanyang tungkulin bilang senador. Akala niya siguro yung ano lang siya ba, yung tambay lang diyan sa ano yung kausap niya na hindi napapanood ng buong mundo eh, 'di ba? Ganun yan siya. So kayo guys, comment kayo sa comment section natin kung tama or hindi yung ating puna dito sa kay Senator Lacson. Maaring ito na naman yung simula ng bangayan ng dalawa na ito pag nagtagpo ito. Mabuti sana kung magkita sila in advance before yung hearing nila sa Senate Blue Ribbon para mapag-usapan na yon. Kasi kung hindi, at doon ito tatalakayin, doon ito kukumprontahin ni Senator Marcoleta, magiging kalabasa na naman uli yung sitwasyon ng hearing nila katulad ng mga nakaraan. Ang nakapagtataka kasi dito sa kanila, diyan sa Senado, no? Pag mayroong ganyang mga hearing, importante yung mga hearing nila eh. Papanood ng buong mundo. Tapos, malalaki ang issue. Wala silang pag-uusap na ginagawa muna bago sila sasalang doon sa harap ng publiko. Bago nila sasagawa yung kanilang hearing na yun, na napakaselan nga. Wala silang ginawang pag-uusap na, ito ang part mo ito ang part mo. Ano bang sasabihin mo doon? Ano bang ipipresent mo doon? Tingnan natin muna para dapat maayos kasi yung mga leader sila ng ating bansa. Sa kanila natin itinitiwala yung kinabukasan ng Pilipinas, ng ating bansa, ng sambayan ng Pilipino. Sila yung mga mambabatas, sila
patupad ng batas, sila gumagawa ng batas, sila nagpapanukala ng kung ano-ano, nag-a-approve, di ba? Wala silang pag-uusap, makikita ng buong mundo, ng mga tao, ng sambayan ng siniserbisyuhan nila na sila hindi nagkakasundo. Abay, paano pa natin makukuha yung tawag dito, yung katahimikan or tawag nito, kapayapaan ng ating bansa? Eh, yung mga leader nga lang, hindi na nagkakasundo. Ay, nalang kung di nyo kayang gampanin mga tungkulin nyo dyan, no? Kung di nyo kayang gampanan yan, abay, magsilayas na kayo dyan. Palitan na lang kayo ng mga ano dyan, no? Ng iba dyan, no? Na mas marunong yata. Paano kasi? Nasanay na po, no? Nasanay na sila mula noong unang mga administrasyon pa siguro. Ganyan na yung kalakaran dyan sa kanila, sa mga opisyalis natin. Mula dyan sa mga congressman hanggang sa senador. Ngayon, mayroong isang Markulita na pumasok dyan na hindi na bagito. Kumbaga, hindi pa na-impluwensya ng kung ano-ano mga kalukuhan dyan. Ayan ngayon, nahihirapan sila dahil siyempre, napapansin ng isa, talagang binabatikos ng isa, kinukumpronta niya. Oh, isipin mo, siya lang ang nakita nating ipinagtatanggol niya yung batas, di ba? Dahil hindi alam gamitin ng mga mambabatas yung ginawa nilang batas, di nila alam kung paano ipa-implementa. Sila mismo lalabag sa batas. Sino yung pinag-usapan nung nakaraan? Di ba? Hindi baling, paminsan-minsan, labagin daw ang batas para sa kapakanan ng nakararami. Ay na lang, kayo na nga gumawa ng batas, kayo palalabag sa batas. Wag na lang kayong bumuo ng batas. 'Di ba? Ang gawin na lang ninyo, kung ano yung majority na gusto ng mga tao, yun na lang sundin ninyo. Yun na lang yun para ma-serve niyo yun. Oh, wag na kayong gagamit ng batas. Pwede bang ganon? Eh, di naging lugaw kayo ngayon. Lugaw ngayon ng ating bansa. Okay, so hanggang dyan muna guys ang ating opinion reaction. No? Yan ay ating opinion lamang dahil yan po ang ating napapanood, nakikita, no? At mga pangyayari dito sa ating bansa. So kayo rin, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section natin at para mabasa naman nila. Sa mga subscriber natin, please, paki-share na rin ang channel natin. At doon sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, so paki-click na rin ang notification bell at ang subscribe button natin. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Babu.